Noong itinatag ni Reverend Jim Jones ang People's Temple noong 1955, kakaunti lang ang nakaisip na magiging malagim ang katapusan nito. Ang progresibong relihiyosong kilusan na ito ay lumago sa popularidad at nakakuha ng suporta mula sa ilan sa mga kilalang politiko ng San Francisco. Ngunit noong 1977, sa gitna ng mga revelasyon ng brainwashing at pang-aabuso, lumipat si Jones kasama ang ilang daang tagasunod upang itatag ang komunidad ng Jonestown sa Guyana, na ipinagmamalaki bilang isang paraiso. Ang kolonya ay mas parang isang kampo ng bilangguan, at nang dumating ang isang delegasyon ng Kongreso upang imbestigahan ang mga kondisyon nito, isinagawa ni Jones ang kanyang huling plano. Noong Nobyembre 18, 1978, 909 lalaki, babae, at bata ang namatay matapos piliting uminom ng nilasong Flavor Aid. Ang nakakapanindig balahibong imahe na iyon ay naging immortalized bilang slang para sa isang pag-iisip, kulto-like na pag-iisip. They drank the Kool-Aid. Ngayon, may libu-libong kulto sa buong mundo. Mahalagang tandaan ang dalawang bagay tungkol sa kanila. Una, hindi lahat ng kulto ay relihiyoso. Ang ilan ay political, therapy-based, nakatuon sa self-improvement o iba pa. At sa kabilang banda, hindi lahat ng bagong relihiyon ay tinutukoy natin bilang kulto. Kaya, ano ba talaga ang nagbibigay kahulugan sa ating modernong pag-unawa sa mga kulto, at bakit sumasali ang mga tao sa kanila? Sa pangkalahatan, ang isang kulto ay isang grupo o kilusan na may isang commitment sa isang kadalasang matinding ideolohiya na karaniwang kinakatawan ng isang charismatic leader. At, well, kakaunti lang ang nagiging kasing deadly ng Jonestown o Heaven's Gate, na nagtapos sa mass suicide ng 39 na tao noong 1997. Karamihan sa mga kulto ay may ilang basic characteristics. Ang isang tipikal na kulto ay nangangailangan ng mataas na antas ng commitment mula sa mga miyembro nito at nagpapanatili ng mahigpit na hierarchy na naghihiwalay sa mga walang malay na taga-suporta at recruits mula sa inner workings. Sinasabi nitong nagbibigay ng mga sagot sa pinakamalalaking tanong sa buhay sa pamamagitan ng doktrina nito, kasama ang kinakailangang recipe para sa pagbabago na humuhubog sa isang bagong miyembro upang maging isang tunay na mananampalataya. At higit sa lahat, gumagamit ito ng formal at informal na sistema ng impluensya at kontrol upang panatilihing masunurin ang mga miyembro na may kaunting pagpaubaya sa panloob na hindi pagkakasundo o panlabas na pagsusuri. Maaring magtaka ka kung ang ilan sa mga paglalarawan na ito ay maaari ding mag-apply sa mga itinatag na relihiyon. Sa katunayan, ang salitang kultus ay orihinal na naglalarawan sa mga taong naglinang ng pagsamba sa ilang Diyos sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga ritual at pagpapanatili ng mga templo. Ngunit sa paglipas ng panahon, ito ay nangangahulugang labis na debosyon. Maraming relihiyon ang nagsimula bilang mga kulto, ngunit isinama sa tela ng mas malaking lipunan habang lumalaki sila. Modernong kulto, di ba? Sa kaibahan, hinihiwalay nito ang mga miyembro nito mula sa iba sa halip na magbigay ng tunay na gabay para sa mga miyembro upang mamuhay ng mas mabuting buhay. Ang kulto, hinahangad nitong direktang kontrolin ang mga tao mula sa personal at pamilyar na relasyon hanggang sa, tulad ng, kahit na pamamahala ng mga ari-arian at living arrangements. Humihingi din ito ng pagsunod sa mga pinuno ng tao na kadalasang super persuasive. Ito ang mga taong may authoritarian at narcissistic streaks, motivated ng pera, sex, kapangyarihan, o minsan, lahat ng tatlo. Habang ang isang leader ng kulto ay gumagamit ng personal na charisma upang makaakit ng mga unang tagasunod, ang karagdagang pagpapalawak ay gumagana tulad ng isang pyramid scheme, na ang mga naunang miyembro ay nagre-recruit ng mga bago. Ang mga kulto, sobrang skilled sila sa pag-alam kung sino ang tatargetin, madalas nakakatuon sa mga taong bago sa isang lugar o sa mga nakaranas kamakailan ng personal o profesional na pagkawala. Ginagawa nitong mas madaling maapektuhan ang isang tao, lalo na kapag ang mga friendly na tao ay nag-aalok ng pakiramdam ng komunidad. Ang proseso ng pagre-recruit ay maaring napakasubte, minsan tumatagal pa ng ilang buwan upang makabuo ng isang relasyon. Sa katunayan, mahigit 2/3 ng mga miyembro ng kulto ay nire-recruit ng isang kaibigan, miyembro ng pamilya o katrabaho, yung mga invitations na ang hirap tanggihan. Kapag nasa kulto ka na, ang mga miyembro ay sumasailalim sa maraming uri ng indoctrination.
tulad ng pagiging sinasanay na gayahin ang mga social behaviors o sundin lang ang mga utos. Ang ibang pamamaraan ay maaring maging mas matindi, gumagamit ng mga teknik ng mapilit na panghihikayat na kinasasangkutan ng pagkakasala, kahihiyan at takot. At sa maraming kaso, ang mga miyembro ay maaring kusang sumunod kasi gusto nilang makabilang at makuha ang mga ipinangakong gantimpala. Ang kapaligiran ng kulto ay talagang nagpapahina sa critical na pag-iisip na nagpapahirap na magpahayag ng mga pagdududa, lalo na kapag ang lahat ng nasa paligid mo ay nagpapakita ng ganap na pananampalataya. Ang nagre-resultang panloob na salungatan na tinatawag na cognitive dissonance ay nagpapanatili sa iyo na nakulong kasi bawat kompromiso ay nagpapahirap pa na aminin na naloko ka na. At alam mo, habang karamihan sa mga kulto ay hindi naman talaga humahantong sa kamatayan ng mga miyembro, maari pa rin silang makasama sa pamamagitan ng pagtanggi sa mga pangunahing kalayaan sa pag-iisip, pagsasalita at pagkakaisa. Pinipigilan ng mga kulto ang psychological at emotional growth ng kanilang mga miyembro, na isang malaking problema para sa mga bata na napagkaitan ng normal na developmental activities at milestones. Gayunpaman, sa huli ay nakakahanap ng paraan palabas ang mga miyembro, maging sa pamamagitan ng kanilang sariling mga realization o kapag nagkakawatak-watak ang kulto dahil sa panlabas na pressure o mga iskandalo. Maraming kulto ang mahirap tukuyin, at para sa ilan, ang kanilang mga paniniwala, gaano man kakatwa, ay protektado sa ilalim ng religious freedom. Ngunit kapag ang kanilang mga gawain ay kinasasangkutan ng harassment, banta, illegal na aktibidad, o pang-aabuso, maaring makialam ang batas. Ang paniniwala sa isang bagay ay hindi dapat kapalit ng iyong pamilya at mga kaibigan. At kung may nagsabi sa iyo na isakripisyo ang iyong mga relasyon o ang iyong moralidad para sa tinatawag na greater good, malamang ay sinasamantala ka lang nila para sa kanilang sariling kapakinabangan.